Sa isang groundbreaking na leap ng aviation technology, ang malamat na F-22 Raptor, na ang pinaka-advanced na stealth fighter sa mundo, ay nabago sa mga paraan na hindi inaasahan ng sinuman. Sa 2025 na minarkahan ang isang bagong panahon ng modernong pakikidigma, ang United States Air Force ay nagpakawala ng isang upgraded na version ng iconic na makinang pangdigma na ito na ikinatulala ng mga eksperto sa militar at mga pamahalaan ng mundo. Ano ang dahilan ng pagsulong ng 2025 F-22 na ang mga pandaigdigang superpower ay nagsusumikap na makasabay? Samahan kami sa pagsisid sa mga nakakagulat na inobasyon na muling nagbigay kahulugan sa F-22 Raptor at iniwan ang mundo sa pagkabigla. Ang F-22 Raptor, na malawak na itinuturing bilang ang pinakakinatatakutang sasakyang panghimpapawid sa uri nito, ay unang umakyat sa kalangitan noong 1997. Matapos italagang F-22A, official na itong pumasok sa serbisyo noong Disyembre 2005. Mula sa sandaling ito ay ganap na gumana. Pinangungunahan nito ang kalangitan na may walang kapantay na mga katangian at pagganap. Ang makabagong fighter jet na ito ay mahusay sa pagpapabagsak ng mga sasakyang panghimpapawid ng kaaway na nangahas na hamunin ang supremacy nito. Ang F-22 ay talagang isang technological na kababalaghan. Pagkatapos ng mahabang proseso ng pag-unlad at ilang maagang mga hamon sa pagpapatakbo, ito ay naging isang critical na asset ng tactical na air power ng US Air Force. Ito ay patuloy na gumaganap ng isang central na papel sa fighter fleet at mananatiling isang mahalagang bahagi ng American air dominance hanggang sa kalaunan ay nagtagumpay ng susunod na henerasyon ng mga air superiority fighter. Kahit ngayon, walang ibang sasakyang panghimpapawid ang nakalampas sa F-22. Dahil sa mga kakayahan nitong nakaw ay halos hindi ito nakikita ng radar at pinahihintulutan ito ng mga advanced na sistema nito na dominahin ang kalangitan ng may hindi kapani-paniwalang katumpakan. Ang F-22 ay maring makakita ng mga banta mula sa milya-milya ang layo at makipag-ugnayan sa mga target na may kahangahangang katumpakan. Kapansin-pansin, sa kasaysayan ng serbisyo nito, walang F-22 ang nabaril sa labanan. Ang pag-unlad ng advanced na sasakyang panghimpapawid na ito at ang mga pag-upgrade na natanggap nito ay nabago ito sa isang mas malakas na makina. Noong 1981, nakita ng United States Air Force ang pangangailangan na palitan ang mga mas lumang fighter jet tulad ng F-15 Eagle at F-16 Fighting Falcon. Ito ay humantong sa paglulunsad ng isang proyekto na tinatawag na Senior Sky na naglalayong lumikha ng isang susunod na generasyong fighter jet na maaring kontrahin ang mga umuusbong na banta mula sa Unyong Sobyet. Kasama sa mga banta na ito ang mga advanced na surface-to-air missiles, pinahusay na mga sistema ng radar sa mga eroplano ng Sobyet, at ang pagbuo ng mga nakakatakot na manlalaban ng kaaway tulad ng Su-27 at MiG-29. Upang matugunan ang mga bagong hamon na ito, naabot ng Air Force ang mga kumpanya ng aerospace, nagtitipon ng mga ideya at bumubuo ng isang koponan upang bumuo ng makabagong teknolohiya para sa bagong fighter jet na ito. Noong 1983, nakilala ang pangkat na ito bilang Advanced Tactical Fighter System Program Office na nakabase sa Wright-Patterson Air Force Base na responsible sa pangangasiwa sa proyekto. Pagkatapos pinuhin ang disenyo at pagtatakda ng mga kinakailangan sa pagganap, ang Air Force ay humingi ng mga panukala mula sa ilang malalaking kumpanya ng depensa noong Setyembre 1985. Ang pangunahing focus ng mga panukalang ito ay ang lumikha ng isang fighter jet na maaring gumana ng patago habang pinapanatili ang mataas na bilis at paglipad ng malalayong distansya na ginagawa itong isang mabigat na puwersa sa kalangitan. Sa paglipas ng panahon, ang mga kinakailangan para sa bagong sasakyang panghimpapawid ay nagbago na naglalagay ng higit na diin sa stealth technology noong Disyembre 1985. Kasabay nito, hinangad ng Navy na palitan ang luma nitong F-14 Tomcat ng isang bagong sasakyang panghimpapawid na tinatawag na NATF. Dahil ang pagbuo ng mga advanced na teknolohiya ay hindi kapani-paniwalang magastos, ang mga kumpanya ay hinikayat na magtulungan. Noong October 1986, napili ang Lockheed at Northrop bilang mga pangunahing manlalaro. Ang Lockheed ay bumuo ng isang pakikipagtulungan sa Boeing at General Dynamics, habang ang Northrop ay nakipagtulungan sa McDonnell Douglas. Sa susunod na 50 buwan, ang parehong mga koponan ay nagtrabaho sa pagbuo ng dalawang prototype na eroplano, ang YF-22 at YF-23. Ang nasasakyang panghimpapawid na ito ay hindi idinisenyo para sa direktang competition. Sa panahon ng proseso ng pag-unlad, ang koponan ng Lockheed ay gumawa ng makabuluhang muling pagdidisenyo ng kanilang sasakyang panghimpapawid noong 1987 upang gawin itong mas magaan,
Gumamit sila ng mga cutting-edge na tool tulad ng mga computer simulation at wind tunnel test para matiyak na natutugunan ng eroplano ang lahat ng kinakailangan. Upang mabawasan ang mga gastos, gumawa din sila ng mga pagsasaayos tulad ng pag-alis ng ilang sistema ng radar at pagpapasimple sa mga upuan ng ejection. Ang parehong mga koponan ay gumawa ng 2 prototype, bawat isa ay nilagyan ng ibang makina upang subukan ang mga option. Ang YF-22 ay nagkaroon ng unang paglipad noong Setyembre 1990 at sa panahon ng pagsubok napatunayan nito na maaabot nito ang mataas na bilis ng hindi nangangailangan ng mga afterburner. Pagkatapos ng masusing pagsusuri, pinili ng US Air Force ang disenyo ng Lockheed noong Abril 1991. Bagamat ang nakikipagkompetensyang YF-23 ay mas mabilis at mas patago, ang YF-22 ay namumukod tangi para sa kanyang mahusay na kakayahang magamit at mas mababang mga panganib sa production. Bukod pa rito, ito ay mas cost-effective at mas madaling paggawa. Habang kinansela ng Navy ang programang NATF nito dahil sa mataas na gastos, ang Air Force ay sumulong sa disenyo ng Lockheed na kalaunan ay naging F-22 Raptor. Ang Raptor ay kinikilala na ngayon bilang isa sa mga pinaka-advanced na fighter jet sa mundo. Pagkatapos ng mahigpit na pagsubok at malakihang pagsasanay upang matiyak ang pagiging handa sa misyon, ang F-22 ay unang ginamit sa isang Homeland Defense mission noong Enero 2007 bilang bahagi ng Operation Noble Eagle. Sa huling bahagi ng taong iyon noong Nobyembre 2007, ilang F-22 mula sa 90th Fighter Squadron sa Elmendorf Air Force Base sa Alaska ang humarang sa 2 Russian 295 MS bombers sa ilalim ng North American Aerospace Defense Command. Simula noon, ang F-22 ay madalas na nag-escort ng mga Russian 2160 bombers sa mga katulad na engkwentro. Noong Pebrero 2007, ang F-22 ay na-deploy sa ibang bansa sa unang pagkakataon nang ang 27th Fighter Squadron ay ipinadala sa Kadena Air Base sa Okinawa, Japan. Ang unang deployment ng F-22 Raptors ay nakatagpo ng mga makabuluhang hamon. Habang lumilipad ang 6 na F-22 mula sa Hickam Air Force Base sa Hawaii, nakaranas sila ng maraming pagkabigo sa system dahil sa mga issues sa software habang tumatawid sa international dateline. Pinilit silang bumalik sa Hawaii sa tulong ng mga tanker aircraft na nagbibigay ng suporta. Sa kabutihang palad, ang problema ay mabilis na natugunan at sa loob lamang ng 48 oras, ang F-22 ay bumalik sa landas na nagpatuloy sa kanilang paglalakbay. Ang Kadena Air Base sa lalong madaling panahon ay naging isang pangunahing rotation point para sa F-22 units kung saan sila ay lumahok din sa mga pagsasanay sa South Korea at Malaysia. Ang mga pagsasanay na ito ay idinisenyo upang mapabuti ang bilis ng pag-deploy at pagiging handa sa kaganapan ng isang salungatan sa mga malalakas na kalaban. Upang higit pang i-streamline ang mga operation, ang US Air Force ay bumuo ng isang diskarte na tinatawag na Rapid Raptor. Ang konseptong ito ay pinahintulutan para sa pag-deploy ng 2 hanggang 4 na F-22 kasama ang isang C-17 na sasakyang panghimpapawid para sa logistical support na nagpapagana ng mabilis at maliliit na deployment. Ang konsepto ng Rapid Raptor ay unang sinubukan sa Wake Island noong 2013 at nang maglaon noong 2014 sa Guam. Ang mga karagdagang pagsubok ay naganap sa Europa noong Agosto at Setyembre ng 2015 bilang direktang tugon sa pagsasanib ng Crimea ng Russia noong 2014. Batay sa tagumpay ng Rapid Raptor, nakabuo ang US Air Force ng bagong konsepto ng pagpapatakbo na kilala bilang Agile Combat Employment. Nakatuon ang diskarte na ito sa mas nababaluktot at distributed na mga operation ng hangin na mahalaga sa panahon ng mga salungatan sa mga pangunahing kalaban na tinitiyak na ang Air Force ay makakaangkop at makatugon ng mabilis sa mga sitwasyong may mataas na stake. Ang F-22 Raptor, na kilala rin sa panloob na pagtatalaga ng Configuration 647, ay isang cutting-edge na susunod na henerasyong fighter jet. Ang pinagkaiba nito ay hindi lamang ang advanced na engineering nito, kundi pati na rin ang mga revolusyonaryong kakayahan nito. Ito ang unang sasakyang panghimpapawid na nagtatampok ng Super Cruise, isang teknolohiyang nagbabago ng laro na nagbibigay daan dito upang lumipad sa supersonic na bilis ng hindi nangangailangan ng mga afterburner. Nagbibigay ito ng napakalaking kalamangan sa labanan na nagbibigay daan para sa mabilis na pakikipag-ugnayan habang nagtitipid ng gasolina. Pinagsasama ng Raptor ang maraming pangunahing features sa iisang platform, super maniobra, advanced stealth, at state-of-the-art avionics. Pinahihintulutan ito ng mga ito na gumana ng epektibo kahit sa mga pagalit na kapaligiran na puno ng mga advanced na depensa ng kaaway.
Ang disenyo nito ay na-optimize para sa stealth na nagtatampok ng makinis na fuselage at kakaibang hugis na mga pakpak na may makinis at anggulong mga gilid. Ang maingat na paghubog na ito, kasama ang stealth technology nito, ay nagpapalit sa radar signature nito na ginagawa itong halos hindi nakikita ng mga sistema ng pagtuklas ng kaaway. Hindi tulad ng mga mas lumang jet, ang F-22 ay may mga sopistikadong control surface tulad ng flaps, ailerons, at rudders na nagbibigay ng walang kaparis na liksi kahit na sa mataas na bilis. Ang isa pang feature na nakakapagpahusay ng stealth ay ang mga panloob na sandata nito na nagpapanatili sa arsenal nito na nakatago mula sa pagdetect ng radar hanggang sa sandaling kailanganin ng mga ito. Bilang karagdagan sa mga combat advantage na ito, ang F-22 ay nilagyan ng mga practical na feature tulad ng retractable landing gear, refueling boom para sa mga pinalawig na mission, at emergency tailhook para sa landing sa matinding sitwasyon. Ang F-22 Raptor ay pinapagana ng dalawang advanced na Pratt & Whitney F119 turbofan engine na nakaposisyon malapit sa isa't isa. Ang mga makinang ito ay nagtatampok ng mga special na exhaust nozzle na maaring tumagilid pataas at pababa upang makatulong na patnubayan ang sasakyang panghimpapawid. Ang bawat makina ay nilagyan ng computerized control system na tinitiyak ang pinakamainam na pagganap. Ang mga makinang ito ay bumubuo ng napakalaking thrust na nagbibigay sa Raptor ng pambihirang kakayahang magamit kahit na kumpleto sa kagamitan para sa labanan. Ang balanseng ito sa pagitan ng kapangyarihan at timbang ay nagpapahintulot sa jet na manatiling lubos na maliksi. Sa pamamagitan ng espesyal na idinisenyong air intake nito, ang F-22 ay maaring lumipad sa kahangahangang bilis na umaabot sa paligid ng Mach 1, 8 nang hindi nangangailangan ng karagdagang gasolina. Kapag nakipag-ugnayan ang mga afterburner, maaari silang lumampas sa bilis ng Mach 2. Ang isa sa mga natatanging tampok ng Raptor ay ang kakayahang mapanatili ang supersonic na paglipad ng walang mga afterburner, isang bagay na naiiba ito sa karamihan ng iba pang mga fighter jet na umaasa sa mga afterburner upang maabot ang ganong bilis. Ang paglipad sa mga matataas na bilis at taas na ito ay nagpapahusay din sa pagiging epektibo ng mga sensor at armas ng Raptor habang ginagawang mas mahirap para sa mga ground-based na missile na i-target. Bukod pa rito, ang sandatang F-22 ay nakaimbak sa loob na nagpapababa ng drag at nagbibigay daan dito na lumipad ng mas mabilis kaysa sa iba pang mga jet na nagdadala ng mga sandata sa labas. Ang fighter jet ay maaring pumailang lang sa isang kahangahangang bilis na Mach 1. 2 sa taas na 52,000 talampakan na nagbibigay daan dito upang masakop ang mas malalayong distansya gamit ang mga air-to-air missiles at bomba nito kumpara sa mas lumang sasakyang panghimpapawid na ginamit ng United States Air Force. Ang disenyo nito ay nagsasama ng matitibay na materyales tulad ng titanium at mga advanced na composite na nagbibigay daan dito na makayanan ang matinding pressure ng supersonic na paglipad. Ang tunay na nagpapaiba sa Raptor sa iba pang mga fighter jet ay ang pambihirang kakayahan nito sa stealth. Ito ay maingat na inhinyero upang maiwasan ang pagtuklas ng radar, pangunahin sa pamamagitan ng paghubog sa katawan nito sa paraang nakakalat o sumisipsip ng mga radar wave. Upang mapanatili ang stealth nito, itinago ng Raptor ang mga armas nito sa loob ng fuselage at gumagamit ng mga espesyal na materyales na higit pang sumisipsip ng mga signal ng radar. Bukod pa rito, ang kahangahangang manlalaban na ito ay naglalabas ng counting radio wave init at ingay na ginagawang mas mahirap para sa mga kalaban na hanapin. Gayunpaman, maaaring maging komplikado ang pagtukoy kung gaano kabisa ang mga stealth feature nito. Bagamat napakahusay nito kumpara sa mga particular na uri ng radar na ginagamit ng iba pang sasakyang panghimpapawid, mas madaling matukoy ito ng mas mababang frequency ng mga radar, tulad ng mga ginagamit sa pagsubaybay sa panahon o mga sistema ng maagang babala, higit sa lahat dahil sa laki nito. Ang teknolohiya ng radar ay hindi nagkakamali. Madalas itong nakikipagpunyagi sa katumpakan at maaaring itapon ng mga nakikipagkompetensyang signal. Kahit na may nakitang stealth na sasakyang panghimpapawid, mahirap para sa mga tagapagtanggol na subaybayan at isagawa ito ng epektibo. Ang mga advanced na eroplanong ito ay nilagyan ng mga sopistikadong sistema na kumukuha ng data mula sa iba't ibang sensor na tumutulong sa mga piloto na mas maunawaan ang kanilang kapaligiran at mapahusay ang kanilang mga kakayahan sa paglipad. Kabilang sa mga pangunahing sistema ang Electronic Warfare System na nakakagambala sa mga communication ng kaaway, ang Missile Launch Detector, nagpapa-alerto sa mga piloto sa mga papasok na pagbabanta, ang Radar Communication System para sa pagpapadala ng information, ang Navigation System para sa tumpak na paggalaw, at isang infrared sensor na maaring makakita ng malalayong bagay.
Ang isang natatanging tampok ay ang APG-77 radar na naka-install sa F-22. Kapansin-pansin ang radar na ito dahil masusubaybayan nito ang maraming target ng sabay-sabay, anuman ang kondisyon ng panahon. Maari rin itong maglabas ng mga signal na idinisenyo upang lituhin ang mga sistema ng radar ng kaaway. Mabilis na binabago ang mga signal nito upang maiwasan ang pagtuklas. Ang radar na ito ay maaring tumukoy ng mga target mula 125 hanggang 150 milya ang layo at mas malayo pa na may makitid na beam. Bilang karagdagan, ang isang na-upgrade na version ng radar na ito ay maaring lumikha ng mga mapa ng lupa, subaybayan ang mga gumagalaw na target at tumulong sa pag-coordinate ng mga airstrike. Sa tabi ng radar, ang sasakyang panghimpapawid ay nilagyan ng ALR-94 Electronic Warfare System na kilala bilang isa sa mga pinaka-advanced na system na nakasakay. Ang sasakyang panghimpapawid ay nilagyan ng higit sa 30 antena na madiskarteng inilagay sa kabuuan ng istruktura nito na nagbibigay daan dito upang makita ang mga potensyal na banta mula sa bawat direksyon. Ang advanced na system na ito ay maaring tumukoy ng mga target na mas malayo pa kaysa sa radar na nagbibigay sa piloto ng critical na information upang epektibong mailock ang mga target na ito. Depende sa antas ng banta na nakita. Maaring payuhan ng system ang piloto na mag-deploy ng mga countermeasure gaya ng flare o chaff upang lituhin at iligaw ang mga missile ng kaaway. Bilang karagdagan sa mga kahangahangang kakayahan ng radar, ipinagmamalaki ng manlalaban ang ilang iba pang mga sensor. Ang isa sa mga ito ay ang multi-mode laser detector na maaring kunin ang mga infrared na signal mula sa lahat ng anggulo. Ang isa pang mahalagang bahagi ay ang advanced na infrared na paghahanap at track sensor na nakamount sa pakpak na maaring tumukoy at makisangkot sa malalayong bagay na may kahangahangang katumpakan. Sa loob ng sabungan, ang Raptor ay nagtatampok ng makabagong digital flight control system. Ang pangunahing display ay isang head-up display na nagpapanatili ng mahahalagang impormasyon ng flight sa loob ng linya ng paningin ng piloto, habang ang 6 na karagdagang color screen ay nagbibigay ng mas detalyadong data at mga insight. Ang mga control ay binubuo ng isang side stick para sa maneuvering at throttle levers para sa mga pagsasaayos ng bilis. Sa una, isinasaalang-alang ng Air Force ang paggamit ng mga voice command para sa pagkontrol sa sasakyang panghimpapawid. Ngunit ang ideyang ito ay itinuring na masyadong mapanganib at sa huli ay itinapon. Parehong malaki at matatag ang cockpit canopy na sumailalim sa muling pagdidisenyo upang mapahusay ang tibay nito dahil hindi naabot ng orihinal na version ang mga inaasahan sa mahabang buhay. Ang mga sistema ng radyo ng sasakyang panghimpapawid ay walang putol na isinama sa mga control na nagbibigay daan para sa madaling communication at pag-input ng navigation sa pamamagitan ng isang keypad. Bukod pa rito, may mga maliliit na display na madiskarteng nakaposisyon upang magbigay ng mga critical na babala at information sa paglipad na tinitiyak na ang piloto ay nananatiling alam sa buong misyon. Ang F-22 Raptor ay nilagyan ng advanced na pangunahing display na gumaganap ng mahalagang papel sa navigation. Kasabay nito, may mga karagdagang screen na nagbibigay ng tactical na information at tumutulong na pamahalaan ang mga sistema ng armas upang mapanatili ang stealth sa panahon ng mga operasyon. Ang sistema ng communication nito ay idinisenyo upang magpadala ng mga signal lamang sa mga particular na direksyon na tinitiyak ang ligtas at nakatarget na communication. Kapag ang F-22 ay kailangang makipag-usap sa isa't isa, gumagamit sila ng isang natatanging link ng data na nagpapahusay sa coordination. Bukod pa rito, nagtatampok ang sasakyang panghimpapawid ng isang automatikong sistema na tumutulong na maiwasan ang mga pag-crash sa pamamagitan ng pag-detect ng mga hadlang sa lupain. Para sa kaligtasan ng piloto, ang F-22 ay may kasamang karaniwang upuan ng ejection, katulad ng matatagpuan sa maraming Air Force jet, na may espesyal na mekanismo ng control na matatagpuan sa gitna para sa madaling pagbuga sa mga emerhensya. Upang matiyak ang kaligtasan ng piloto sa mga mapanghamong kondisyon, ang F-22 ay may sopistikadong sistema ng suporta sa buhay. Ang system na ito ay bumubuo ng oxygen sa board at may kasamang espesyal na damit na nag-aalok ng proteksyon laban sa iba't ibang banta. Mayroon din itong balbula na kumokontrol sa daloy ng hangin sa mask at gear ng piloto na tumutulong na pamahalaan ang mga G-force at mapanatili ang tamang presyon habang lumilipad. Ang damit ng piloto ay idinisenyo upang protektahan sila mula sa mga chemical, malamig na tubig, at matinding temperatura. Pagkatapos ng ilang insidente kung saan nakaranas ang mga piloto ng mababang antas ng oxygen, ang sistema ay napabuti ng malaki. Ngayon ay nagtatampok ito ng backup na supply ng oxygen at isang bagong balbula na isinama sa vest ng piloto.
na tinitiyak ang kanilang kaligtasan kahit na sa mga sitwasyon ng labanan. Ang ejection seat ng fighter jet ay idinisenyo para sa kaligtasan at nilagyan ng binagong M4 carbine. Ang sasakyang panghimpapawid na ito ay matalinong nagtatago ng 3 compartment para sa mga armas, isang malaking isa na matatagpuan sa ilalim ng fuselage at 2 mas maliit sa mga gilid malapit sa mga makina. Bukod pa rito, may maliliit na compartment para sa mga countermeasure tulad ng mga flare na matatagpuan sa likod ng mga side compartment. Ang maluwag na central compartment ay kayang tumanggap ng hanggang 6 na launcher para sa long-range missiles, habang ang bawat side compartment ay nilagyan ng isang launcher para sa short-range missiles. Ang mga pangunahing missile na ginagamit ng manlalaban na ito ay ang IM-120 AMRAAM at ang AIM-9 Sidewinder, na may planong isama ang IM-260 JATIM sa hinaharap. Kapag oras na para maglunsad ng missile, mabilis na bumukas ang mga compartment at mabilis na itinutulak ng mga mechanical na armas ang mga missile palabas. Ang mabilis na pagkilos na ito ay tumutulong sa jet na manatiling hindi natukoy at nagbibigay daan para sa pag-deploy ng missile kahit na sa mga high-speed na maniobra. Bukod pa rito, may nakatagong 20mm na kanyon na nakatago sa kanang pakpak ng eroplano. Ang landas ng pagpapaputok ng canyon na ito ay ipinapakita sa screen ng piloto na tinitiyak ang tumpak na pag-target. Habang ang pangunahing kompartimento ay pangunahing inilaan para sa mga missile, maaari din itong maglaman ng mga bomba na nagpapahintulot sa sasakyang panghimpapawid na magdala ng kabuuang timbang na hanggang 2,000 pounds. Bagamat maaari itong maghatid ng mga bombang ginagabayan ng GPS, hindi nito magagabayan ang mga armas na nakatarget sa laser ng independyente. Sa pangkalahatan, ang fighter jet ay nagdadala ng mga sandata nito sa loob, pinapanatili ang isang makinis at patagong profile. Ang F-22 fighter jet ay may 4 na malakas na mounting point sa mga pakpak nito. Bawat isa ay may kakayahang humawak ng hanggang 5,000 pounds. Ang mga puntong ito ay idinisenyo upang magdala ng iba't ibang mga attachment tulad ng mga tangke ng gasolina o mga missile launcher. Ang 2 panloob na punto ay particular na ginawa para sa mga tangke ng gasolina, habang ang 2 panlabas ay may hawak na ngayon ng mga special na pod na sumusuporta sa mga advanced na sistema ng eroplano. Kung kinakailangan, maaaring ilabas ng sasakyang panghimpapawid ang mga panlabas na tangke ng gasolina upang mapanatili ang stealth at pagganap nito. Upang matiyak na epektibong gumagana ang F-22, sumasailalim ito sa maintenance tuwing 300 oras ng paglipad, isang proseso na tumatagal ng humigit kumulang 3 linggo upang makumpleto. Ang mga stealth coating na ginamit sa jet ay mas advanced kaysa sa mga nasa mas lumang stealth aircraft, ngunit sila ay nahaharap sa mga hamon nang ang mga jet ay na-deploy sa Guam noong 2009. Ang coatings ay nagpupumilit na makatiis sa ulan at kahalumigmigan na nakaapekto sa kanilang tibay. Nangangailangan ng malaking oras at atensyon ang pagpapanatili ng mga kakayahan ng F-22 sa stealth, lalo na para sa mga coatings nito. Upang matugunan ito, ang mga pagsisikap ay isinasagawa upang bumuo ng mas malakas at mas nababanat na mga coatings. Ang pangunahing gawain sa pagpapanatili para sa F-22 ay nagaganap sa Ogden Air Logistics Complex na matatagpuan sa Hill Air Force Base sa Utah. Dahil may limitadong bilang ng mga jet na ito sa serbisyo, dapat na mag-ingat ng husto sa panahon ng pagpapanatili. Walang backup kung may mali sa panahon ng proseso, kaya dapat mag-ingat ang mga technician upang matiyak na ang sasakyang panghimpapawid ay nananatili sa pinakamataas na kondisyon. Noong 2015, ang F-22 Raptors ay handa na para sa mission ng 63% ng oras, isang makabuluhang pagpapabuti mula sa 40% lamang noong una silang ipinakilala noong 2005. Ang halaga ng pagpapanatili na kinakailangan para sa bawat oras ng paglipad ay kapansin-pansing nabawasan mula 30 oras noong 2005 hanggang 5 oras lamang noong 2009. Ito ay isang average na 1 na pagbaba mula sa naunang oras. Kapansin-pansin, noong 2014, ang mga maintenance worker ay naglog ng average na 43 oras para sa bawat oras na ang F-22 ay nasa himpapawid. Sa una, ang F-22 ay nangangailangan ng pagpapanatili sa bawat 7 oras ng paglipad na mas mahusay kaysa sa 3 oras na inaasahan sa simula. Gayunpaman, noong 2012, ang oras ng pagpapanatili ay tumaas sa 32 oras. Sa piskal na taon 2015, ang gastos sa pagpapatakbo para sa bawat oras ng paglipad ay umabot sa $59 bilyon. Ngunit ang disenyo ng F-22 ay hindi static. Kamakailan ay sumailalim ito sa isang serye ng mga pagpapahusay na naglalayong pahusayin ang mga kakayahan nito. Sa Dayton, Ohio,
Inilunsad ng US Air Force at Lockheed Martin ang ikalawang yugto ng taunang update para sa F-22 fleet. Kasama sa mga update na ito ang mga pagpapahusay ng software at mabilis na pag-upgrade na nagtatakda ng bagong pamantayan para sa kung paano haharapin ang pagpapanatili ng sasakyang panghimpapawid sa hinaharap. Gayunpaman, plano ng Air Force na iretiro ang F-22 sa sandaling handa na ang mataas na classified na Next Generation Air Dominance Platform na pumalit dito. Ang US Air Force ay namumuhunan ng malaki sa pagpapanatiling kasalukuyan at epektibo ang sasakyang panghimpapawid nito. Para sa taon ng pananalapi 2025, ang Air Force ay naglaan ng malaking budget na $5 billion para sa pananaliksik, pagpapaunlad, pagsubok at pagsusuri ng armada nito. Sa susunod na 5 taon, plano nilang gumastos ng kahangahangang $19 billion. Binigyang diin ni Dale White, ang Programa Executive Officer para sa Fighters at Advanced na sasakyang panghimpapawid sa Air Force Life Cycle Management Center, na ang mga pamumuhunang ito ay mahalaga para matiyak na matutugunan ng F-22 ang mga banta sa kasalukuyan at sa hinaharap. Ibinahagi din niya sa mga mamamahayag na ang mga pagsulong na ginawa para sa F-22 ay magbibigay daan para sa pagbuo ng mga teknolohiya sa hinaharap, kabilang ang programang Next Generation Air Dominance. Matapos makumpleto ang isang makabuluhang pag-upgrade sa F-22 na kilala bilang Increment 3, 2B sa pagitan ng 2020 at 2021, ang Lockheed Martin, sa pakikipagtulungan sa Air Force, ay ibinaling ang atensyon nito sa isang bagong inisyatiba na tinatawag na Raptor Agile Capable Release Program. Ang unang yugto ng programang ito ay natapos noong 2022 at nakatutok sa pagpapahusay ng hardware ng jet na nagbibigay daan dito na magpadala ng Link 16 data na mahalaga para sa epektibong communication at coordination sa mga modernong sitwasyon ng labanan. Ang ikalawang yugto ng programa sa pag-upgrade ng F-22, na kilala bilang Ray 2, ay isang pagpapabuti ng software na kakaaprubahan at kasalukuyang ipinapatupad. Kasunod nito, ang ikatlong yugto, na tinatawag na Release 3, ay inaasahang lalabas sa loob ng 12 hanggang 18 buwan. Samantala, ang US Air Force at Lockheed Martin ay nagtatrabaho sa pagpapahusay ng hanay ng F-22 sa pamamagitan ng pagsubok sa mga low-drag fuel tank at pylon, ngunit ang mga upgrade na ito ay magsisimula lamang pagkatapos makumpleto ang ikalawang yugto na kinabibilangan ng Raqqa Release 2 installation. Ang mga upgrade na ito ay isinasagawa sa ilalim ng Advanced Raptor Enhancement and Sustainment Contract na nagkakahalaga ng $10 billion. Isang makabuluhang milestone ang naganap noong Pebrero 4, 2023 nang matagumpay na nabaril ng isang F-22 mula sa First Fighter Wing ang isang pinaghihinalaang Chinese spy balloon sa baybayin ng South Carolina. Naganap ito sa taas na humigit kumulang 60,000 hanggang 65,000 talampakan na minarkahan ang unang nakumpirmang air-to-air kill ng F-22. Ang mga labi ay nahulog humigit kumulang 6 na milya sa malayo sa Pampang at kalaunan ay na-recover ng mga barko ng US Navy at US Coast Guard. Ang programang ito ay kumakatawan sa isang mahalagang hakbang sa paggawa ng makabago sa F-22 na ginagawa itong mas may kakayahan sa hinaharap na mga hamon. Noong Pebrero 10, pinabagsak ng mga F-22 fighter jet ang mga matataas na bagay malapit sa baybayin ng Alaska. Sinundan ng isa pang insidente sa Yukon noong Pebrero 11, plano ng US Air Force na simulan ang pag-phase out ng F-22 sa 2030s dahil nakatakda itong palitan ng susunod na henerasyong Air Dominance Crude Fighter. Noong Mayo 2021, tinalakay ni Air Force Chief of Staff Charles Q. Brown Jr. mga plano para sa pag-streamline ng bilang ng mga fighter fleets na inisip ang tinatawag niyang 4+1 na diskarte. Ito ay binubuo ng NGAD na papalitan ng F-22 kasama ang F-35A, ang F-15E at ang F-16. Ang A-10, na orihinal na bahagi ng plano, ay iretiro ng mas maaga kaysa sa inaasahan at aalisin sa lineup na ito. Ang NGAD fighter, maikli para sa susunod na henerasyong pangingibabaw ng hangin, ay kumakatawan sa core ng isang advanced na programa sa teknolohiyang militar na idinisenyo upang matiyak ang higit na kahusayan sa hangin ng US. Ang high-tech na programang ito ay hindi lamang limitado sa NGAD fighter, ngunit kasama rin ang mga cutting-edge na sensor, AMAS, Unmanned Aerial Vehicle, Propulsion System, Stealth Technology, at higit pa. Tulad ng Raptor, ang NGAD ay mapupuksa ng mga groundbreaking na tampok, particular sa stealth technology, na ginagamit lamang para sa isang generation ng mga manlalaban sa ngayon. Ayon sa Air Force, malalampasan ng paparating na NGAD fighter ang stealth capabilities ng kasalukuyang F-22 Raptor sa pamamagitan ng pagpapakilala ng cutting-edge triangular design na walang vertical stabilizer.
Ito ay minarkahan ang unang pagkakataon sa kasaysayan ng aviation na ang isang fighter jet ay ipapakita na may ganitong groundbreaking na disenyo. Dati, ang mga vertical stabilizer ay mahalaga para mapanatiling matatag ang mga eroplano sa paglipad. Hanggang sa pag-unlad ng aktibong control sa daloy na unang nakita sa B-2 Spirit, ginawa ng tampok na ito ang B-2 Spirit na pinakanakawan na sasakyang panghimpapawid na nilikha. Ang NGAD fighter ay magdadala ng stealth sa isang bagong antas. Nilagyan ng mga advanced na sensor na idinisenyo upang matukoy ang mga banta bago pa nila matukoy ang NGID. Ang mga sensor na ito ay magiging napakasensitibo na maaari nilang matukoy ang mga banta mula sa ilang milya ang layo. Sa halip ng mga traditional na externally mounted sensor, gamit ang NGAD ng mga smart skin na walang putol na isinama sa katawan ng sasakyang panghimpapawid na nagbibigay daan para sa maximum na kakayahan sa pagtuklas. Ang data na ito ay hindi lamang mapoprotektahan ng NGAD, ngunit maaari ding ibahagi sa real-time sa iba pang mga friendly na unit na tinitiyak na ang buong fleet ay mananatiling updated sa sitwasyon sa larangan ng digmaan. Pagdating sa firepower, ang NGAD ay magkakaroon ng pinakanakamamatay na armas ng Amerika, kabilang ang mga baril na maaring magpaputok ng napakalaking bala, bomba, missiles, at posibleng kahit na mga sandatang laser. Bukod pa rito, susuportahan ito ng mga tapat na wingmen, mga autonomous drone na maaring magsagawa ng mga mapanganib na misyon na pinapanatili ang pangunahing manlalaban sa paraan ng pinsala. Sa walang kaparis na kakayahan ng NGAD, masisiguro ng United States ang air dominance nito sa hinaharap. Ito ay nagmamarka ng napakalaking pagbabago mula sa kasalukuyang ikalimang henerasyong Raptor tungo sa ika-6 na henerasyong NGAD, isang hakbang na maaring patatagin ang posisyon ng Amerika bilang nangungunang air power sa mundo. Sa kahilingan sa Badiyat para sa 2025, kasama rin sa programang NGAD ang mga upgrade gaya ng Mode 5 Identification Friend o FOE, ang Link 16 Communication System, at ang Multifunctional Information Distribution System Joint Tactical Radio System. Kasama sa iba pang mga pagsulong ang Radar Electronic na Protection, isang naka-embed na GPS Inertial Navigation System Modernization, at isang bagong arkitektura ng software na tinatawag na GRACE. Sinusubukan ang isang bagong helmet sa ilalim ng susunod na henerasyong programang fixed-wing helmet na papalit sa 40 taong gulang na headgear ng HGU-55P. Ang helmet na ito ay magtatampok ng mga line-of-sight display na tumutulong sa mga piloto na maghangad ng mga armas at bawasan ang kanilang workload na higit na magpapahusay sa kanilang pagiging epektibo sa labanan. Salamat sa panonood ng isa pang episode sa aming channel. Habang naririto ka pa, i-click ang video sa iyong screen para makakita ng higit pang nakakagulat na mga video tulad nito.